Mapagpalang umaga po na naman uli. Dito tayo sa Barangay 96 Zone 8, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Sister Cheryl. Po. Nandito tayo para siyempre magbasa ng Biblia. Appointment. Biblia ng mga pastor. Ginagawa po namin ito tuwing araw ng Sabado ng umaga, ganitong oras. Yan, mag-alas 10:05. Ang purpose po ng Bible study o yung paglalahad ng salita ng Diyos mula sa Biblia upang ipahalam sa tao kung ano yung mga batas ng Diyos at kung ano yung mga consequence niyan. Kung dito sa lupa po, may paglabag ka sa batas, ganun din po sa Diyos. Kung paano may paglabag ka, may pagbabayaran ka. Ganun din sa Diyos. Pero ang iba ang sa Diyos. Sa Diyos, hanggat nandito ka sa lupa, gumagawa ka ng masama, hindi ka niya parurusahan. Kasi mahal ka niya. Ang gusto niya, magbago ka. Bago man lang dumating yung takdang kamatayan na itinakda ng Diyos, at least nakapag sisi ka. Pero, kung magmamatigas ka, yun ang magiging consequence nun. Yung pagmamatigas mo. Yan. Ganyan po ang Diyos. Binibigyan po tayo ng kalayahan. Kasi nga, hindi po tayo robot. Yung robot, pag hinan mo ganyan, pwede. Pero ang Diyos, hindi po gano'n. Ang gusto ng Diyos, yung willingness natin. Yung willingness natin. Bago tayo pupunta sa Biblia, tayo muna ay lalapit sa panalangin sapagkat Diyos ang ating pag-aaralan, salita niya, mabuting bagay na siya ang maggagabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia upang lubos namin maunawaan ng iyong gustong iparating sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Sa lumang tipan pala, may binabanggit na po ang Biblia ng basahin natin Kung tawagin po nila ito, 10 utos. O anong nakalagay po? Deuteronomio chapter 5 verse 17. Huwag kang papatay, ang sabi ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, ditong batas na ito ay umiiral po mula noon at hanggang sa kasalukuyan. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Bakit po? Meron kasing basahin pa natin dito, yung kasulatan. Ganito po ang nakasulat. Ito. Ang sabi dito naman, ang sabi ng Diyos, Ezekiel 18:3. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. O sa porna. Akin ang buhay ng lahat ng tao. Maging sama o sanak at ang kalwalatiya, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Maliwanag po, kanino galing ang buhay ng tao? Sa Diyos. Ang sabi niya, pag nagkasala ka, mamamatay ka.
Ibig bang sabihin, pag nagkasala ka, timano, mamamatay ka, ibuburol ka at ililibing? Hindi po. Nung gumawa ka ng kasalanan, alam mong kasalanan ang ginawa mo. Halimbawa, huwag kang papatay. Pumatay ka. Mamamatay ka, sabi ng Diyos. Pero hindi ka naman patay, usually. Ganito po ang sinasabi naman ni Pablo doon sa ginawa mong pagpatay. Dito po sa Efeso chapter 2 verse 1 and 2. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Isipin niyo po ito Yung kausap ni Pablo sa panahon niya, anong sabi niya? Mga patay kayo. Isipin niyo, kausap niya, sasabihin silang patay. Ano yon? Sa sementeryo ba siya nangaral? Kung sa sementeryo siya nangaral, sino makikinig sa kanya? Ibig sabihin, nangangaral si Pablo sa panahon na ito. Na itong mga tao taga-Epeso, ang sabi niya, noong patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan. Kausap siya. Ang ibig pong sabihin ng sinasabi ni Pablo, yung patay kayo, yung inyo pong spiritual, hindi po nakahugnay sa Diyos. Patay ka spiritually. Hindi patay sa literal o sa physical. Yan. Yan pong ibig sabihin. Anong ibig sabihin sa madaling salita? Iwalay sa Diyos. Separated from God. Kasi yung salita ng Diyos, huwag kang papatay, gumawa ka ng pagpatay. Kaya iniwalay mo ngayon ang kasalanan, ang iyong buhay sa Diyos. Ang sabi pa po rito sa Isaias, tignan natin. 59. One and 2. Tignan ninyo, si Yahweh may kakayahan upang iligtas ka sa hindi bingi upang hindi marinig ang iyong inaing. 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya't hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Hiwalay kayo. Dahil po sa kasalanan, ikaw mismo ang nilayo mo ang sarili mo sa Diyos. Kasi nga, yung sinabi ng Diyos, huwag kang papatay, nilabag mo, kaibigan. Kaya, ibig sabihin, lumayo ka. Spiritually, wala kang kaugnayan sa Diyos. Para kang ventilador. Umaandar ang ventilador, pag binunot sa pagkasaksak niya, i-unplug yung ventilador, mamamatay ang ventilador. Parang ganun din kalagayan ng tao, kaibigan. Once na pumatay ka, i-unplug ka na. Patay ka. Spiritually. Separated from God. Ano pang sabi ni Jesus? Dito sa 1, anong sabi niya? 15:6. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo iwalay sa akin. Walang sino mang taong gumawa ng kasalanan, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Sabi ni Jesus you're nothing. Sabi ni Jesus, kung iwalay ka sa Kanya. Dahil sa paglabag mo sa gusto ng Diyos. Ano pa? Huwag kang magnanakaw. Hindi ba ganyan ang ginagawa ng magnanakaw sa bahay? Magnanakaw na, papatayin pa yung biktima.
Yung iba naman, yung mga anak na babae, inaasawa muna nila, tsaka nila papatayin. Kaya sabi ng iba, napakawalang yan nila. Karumalduma lang ginawa. Kung naalala nyo ba yung nangyari, yung massacre kay yung ngayon na biyudo na siya. Ano pangalan nun? Sa BF Home. Inasawa pa yung anak niya. Pinatay. Ang buong pamilya. Nagkataon, nasa Amerika yung lalaki. Minasakir yung pamilya. Ang masakit doon, nawala po yung ebidensya sa NBI. Yung specimen. Kaya po naabsuelto yung mga gumawa ng krimen. Sipin nyo, nasa kamay ng NBI yung nawala. Talagang, di ba nakapagtataka? NBI nag-iimbestiga pagkatapos mawawalan sila ng ebidensya. Ayun. Nanlumo po si yung matanda na eh. Kasi pangalan nun, hindi ko na maalala. Pero nag-isisisyo, ginawa pa pelikula yan eh. Naalala nyo si mga Hubert Webb. Nabsuelto dahil po yung specimen nawala. Ba't ba na-absurd? Di ba pinatay nila? Nawala yung specimen sa NBI. Yun sana magdidiin sa kanila. Katuwas ng ako yan? Yung binigyan na lahat doon? Wala eh. Mismo sa NBI na wala yun eh. Kaya nabsuelto siya. Ibig nyo pa sabihin. Yan ang isibig ko sabihin na yung iba na pag nanakawan na, pag mayroong anak na dalaga, kung pwede, kung minsan yung asawang babae, kung medyo bata pa, binawalang yan nila, papatayin pa nila. Pero ang biyaya ng Diyos, kahit ikaw yung pinakamasama, naalala ko po meron sa parting Laguna, isang kriminal pumatay ng tao, nagtago, hindi siya makita. Pagkatapos meron pong pangangaral na salita ng Diyos, yung nangangaral po si Pastor Domingo Perion. Nandun pala siya, nakikinig siya. Sa madalit salita, tinanggap niya po si Jesus sa kanyang buhay. Nagpabautismo. Tapos sumatin na service. Pero nililig siya ng dibdib niya. Dahil sa krimen na pinagtataguan niya. Nagtapat po siya kay Pastor Doming. Ako po isang kriminal, nagtatago. Pinayuha siya. Ang payo ng nasabing pastor, sumuko ka sa batas. Harapin mo yung kasalanan mo. Nakinig naman po. Sumuko sa batas. Nagiring. Tumakbo ang kaso. Hindi po nagtagal. Siguro kinakausap yung naging biktima, yung pamilya. Kinalaunan po, pinatawad siya. Pinatawad siya. So, naabsuelto siya sa kanyang pagpatay. Dahil pinatawad siya nung mga pamilya nung pinatay niya. Kung hindi siya nakatagpo kagaya ni Pastor Doming na nangangaral, di sana wala siyang pag-asa. Yan ang biyaya ng Diyos.
Ngayon, lahat ng may kasalanan pagpatay, lahat ng may kasalanan ng pagnanakaw, pwede naman silang patawarin ng Diyos. Ganun po ang Diyos, mapagpatawad siya. Pero kailangan niyang makita muna ang iyong sincero sa paghingi ng tawad. Oh. Siyempre, Diyos yun eh. Kung dito sa lupa, kaya mo paglalangan ng mga tao, yung mga matataas na tao, sa Diyos hindi ka uhubra, kaibigan. Kasi alam ng Diyos ang lahat ng galaw mo. Kasi yung buhay mo, sabi ng Diyos, yung buhay ng tatay, yung buhay ng anak ay akin. Hawak ng Diyos ang mga buhay natin. Kaya ang magpapasya, kung kailangan mamatay ka, ang Diyos pa rin. Kaya mas maganda, bago tayo dumating sa kamatayan, yung mga nilabag nating salita ng Diyos, yun ang lumayo ang Diyos dahil sa ginawa natin para lumapit ang Diyos, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, kaibigan. Magsisi tayo. Muli tayong bumalik sa Diyos. Sa simula sa Diyos tayo eh. Kasi siya may gawa sa atin. Genesis 1:26-27. At lalangin natin. Sige, basahin natin. Anong sabi ng Diyos? Kaya nga sinabi ng Diyos, yung buhay ng tao, akin. Tignan natin Genesis 1:27, nilalangan ng Diyos ang tao. Kaya sabi ng Diyos, ang buhay ng tatay at ang buhay ng anak akin. Kasi siyang lumalang sa tao. Kung siyang lumalang, siyang may hawak ng ating buhay, at pagdating ng araw, sa kanya din tayo magsusulit, kaibigan. Sa kanya tayo magbabayad ng ating mga kasalanan. Masama man o mabuti ang ating ginawa nang tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Walang pwedeng magtago. Kaya nga alam niyo po kung minsan sa mga kulungan, may nangangaral. At isa po kami sa may nangangaral na grupo sa mga kulungan. Ako, sana mangangaral ako dito Dito lang sa kanya lang. Ang mahirap, ang sabi ng pulis, yung dimesa kung tawagin, sabi ko kung pwede akong mangaral. Pwede, sabi niya. Kanya lang, magdala ka ng merienda. Sa loob-loob ko, wala naman bayad ang pangangaral ko. At ako magdadala ng merienda. Kung siya po yung pulis doon, papagmeriendahin ko sila. Sila may trabaho, may sweldo. Ako pa bang magpapamerienda sa loob-loob ko? Ang tatakaw naman ito. Kung tutusin, dapat ako papagmeriendahin nila. Kita nyo po. Para lang akong makapangaral doon sa mga nakakulong. O kung 20 naman yung nakakulong, di lahat yung pakakainin ko ng merienda. O kung sa halimbawa, 10 yung pulis, di 30. Sobrings na lang, magkano bawat isa? Wala naman ako sweldo. Ibig sabihin, painumin ko sila ng isa-isa sobrings. Di ba puro sobrings lang na walang tinapay? Sabi ko, hindi ako po pwede sa reglamentong ito. Saan ako kukuha ng ibabayan?
tignan nyo po ang ugali ng tao. Kaya tayong mga tao po, kaya tayo tinuturuan. Meron tayong mga Bible study. Ang purpose niyan ay upang ituwid tayo. Ayusin tayo habang nabubuhay tayo. Yung kasalanan natin, aminin natin. Hanggat hindi pa pumipikit ang ating mata at hindi pa pantay ang ating mga paa. Dahil pagdating ng araw, kaibigan, kapag hindi ka nakapagsisi, ikaw na may kasalanan. Wala nang ibang may kasalanan, kaibigan. Hindi mo pwedeng ituro yung miyembro ng pamilya mo. Kasi matigas ka. Kaya wala pong takas ang tao. Kaya sabi nila, ayan na, kinakarma. Alam niyo naman ang tao kung umusga. Wala pong karma. Sabi nga ng iba, nagkukulang ka kasi ng pagtawag sa Diyos, sabi naman ng iba. Iba-ibang mga perception ng mga tao. Tayo rin po ang gumagawa ng ating buhay araw-araw. So kung alam natin maganda yung utos ng Diyos, bakit hindi na lang muna natin sundin? Dinaya natin ng Diyos mag-ayos ng ating mga buhay. Ako, biyaya ng Diyos. Kahit pa paano, nakakapangaral po ako kahit pa paano. Biyaya ng Diyos. Malaking biyaya. Di kami pinababayaan. Yan ang biyaya ng Diyos. Sundin mo ang kalooban niya. Sabi sa Ama namin, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo. Hindi po ba? Hindi sundin na lang po natin ang kalooban ng Diyos. Total, sa Kanya naman nagmamula. Sa Kanya naman nagmumula ang pagpapala. Yung bang mga milyonaryo, magpapala ba sila? Oo, sa simula. Sa simula lang. Hanggang simula. Sa susunod, wala na. Pag sumunod naman, sasabi, magtrabaho kayo. Di po ba gano'n? Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtutuloy sa amin, pagtuturo sa amin na dapat namin gawin. Na yung mga batas mo, pag dinabag pala namin, yun pala magpapahiwalay sa amin sa iyo. Kami po ang gumagawa ng paghiwalay, hindi ikaw. Kaya nasa amin po, Panginoon Diyos, kung kami mapapalayo ng mapapalayo sa iyo. Hallelujah. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Binasa ko lang po dito yun. Wala po kung dinagdag doon. Kaya hindi nyo po masabi, ay, niloloko tayo nito. Hindi, wala pong lokohan nito kasi salita ng Diyos. Po, like, share, at i-share nyo po sa iba. God bless us. Bye-bye. Po inyong kaibigan, guys, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl. Bye.